Sinusundan ng bike path na ito ang Ara Waterway na kauna-unahang man-made kanal sa Korea. Ginawa ito para maiwasan ang pagbaha, magkaroon ng lagusa ng mga cargo at cruise ship at magsilbing recreational park kung saan may dedicated bike paths para sa ating mga siklista. Ang naalala ko dito sa dinadaanan natin ngayon, yung binike kong ruta sa Subic Clark. Ganito din yun, ganito kainit. Tapos parang nasa side street din kami. Buwan ng Setyembre nagsisimula ang autumn season sa Korea. Pa-transition ito mula summer papuntang autumn. Yung pala, pag ikaw ay na-flatan in the middle of your ride, hindi ka na mamproblema sa tools. Kasi may nagbibenta dito. Ito mga bag para sa bike mo. Merong gloves, may helmet, may shades, arm sleeve. Ito arm sleeve. Ito, yan 5,000 won, equivalent to 200 pesos. Hindi naman para sa akin kasi meron na ako eh. Para sa inyo yan. Nasa mahigit 1,800 kilometers ang kabuoang haba ng certification bike path sa South Korea na dumadaan sa mga coastline, ilog at mga modern at historical landmarks. Kaya naman ibang pasyal experience din ang hatid ng ganitong klaseng adventure sa mga tanawing hatid ng bawat bicycle path. Sa isang puto ng aming biyahe, kinakailangang magbago ng ruta at tumawid sa kabilang bahagi ng ilog. Pero imbis na umakyat ng hagdan at iakyat ang bike sa footbridge, may nakalaang elevator para mas madaling makatawid. Kita mo naman, meron silang elevator for bikers. Napakaganda ng infrastruktura nila. Kasya yung tatlong folding bike. Kung hindi mo naman trip na elevator, pwede ka man dumaan ng stairs kasi may ramp. Patunay ang mga ganitong pasilidad sa pagpapahalaga ng Korea sa kapakanan ng lahat ng road users, kabilang na ang mga siklista. Wow! Ganda ng view dito. Sarap mag-bike kapag ganito. Talagang may daanan. Uy, ice! Para ka pumasok sa freezer. Mahigit 5,000 years old na raw ang yelo rito. Narito na raw ang yelo na ito bago pa man natutong gumamit ng apoy ang mga sinaunang tao. Lamig. Lamig ko na kamay ko. Dapat magdala kayo ng gloves pag pumasok dito. Bonnet, gloves, makapal na jacket, warmer, sapatos na makapit. Medyo madulas. May si Eeyore. Si Eeyore. Galing. Medyo madulas siya at some parts. Uy! Careful, dahan-dahan. Huwag masyado ma-excite. Madulas at para kang naglalakad sa ice skating rink. Buti na lang at may railing sa isang gilid ng kuweba na pwedeng hawakan habang naglalakad. How safe is this, Sergio? 100% safe. It's ice, so it doesn't move, and it's cold enough, so it doesn't. Really? Yes. Never melts? No. 1970s nang hukayin at buuin ang kuwebang ito. Nasa 20 metro ang lalim nito mula sa surface ng glacier at may habang 150 meters. Yay! I made it! Paglabas ng kuweba, bubungad ang nakalululang view na ito. Wow! Sa narinig mo, mabagsak yung tubig. Parang tahimik pala dito. Hello! 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 Echo! It's echoing a little bit. Echo! Am I allowed to do that? Huwag kayong kakanta. Nako, hindi ko natatangkain pang kumanta rito at baka magdulot pa ng avalanche. Gaano man kaunlad ang syudad ng Madrid, sinisiguro nilang marami pa ring green at open spaces tulad nito kung saan pwedeng mamasyal, magsiesta at magbonding ang mga Madrileño.
Sa gitna ng bilis ng takbo ng buhay dito sa Madrid, nagbibigay ng pahinga ang 140 hectare na Parque de Retiro. Katumbas ng land area nito ang higit 3,000 basketball courts. Dati itong eksklusibong retreat area o pahingahan ng royal family. Sa katunayan, dito sa lawang ito, ginaganap ang mga mock navy battles noong dating hari. Ngayon, bukas na siya sa publiko at milyong-milyong Madrileño na ang maaaring mag-enjoy at makinabang sa kanyang ganda. Alam niyo bang Spain ang ika-4 sa mga bansang may pinakamaraming UNESCO World Heritage Sites? Kabilang na riyan ang Parque del Retiro ng Madrid. At may koneksyon tayong mga Pilipino sa mayamang kasaysayan ng parkeng ito. Sa gitna ng parke, matatagpuan ang Crystal Palace. Binuo ang Crystal Palace noong 1887 para maging museyong magpapakilala sa kolonya ng Espanya na Pilipinas sa mga Europeo. Pero hindi lang mga produkto at hayop galing sa Pilipinas ang i-display dito. Nagmistula itong human zoo nang isama sa display ang 43 katutubong igorot mula sa Pilipinas. Yung mga walls niya talagang glass and transparent. At kung titignan mo naman sa loob, parang wala itong laman. Nakikita kasi ng artist na ito'y isang multo nung kasaysayan na yon. Pero pala mga Pilipino na i-display dito dahil sa lamig din dito sa Espanya, may mga namatay. Natutuwa naman ako na kahit papano may pagkilala dun sa maling nangyari noon at kagustuhan na itama yung mali na nangyari dun sa madilim na kasaysayan na yun. Siyempre naman, sana naman may trap na dito. House of Seafood. Matagal na namin gustong magmukbang at mukhang perfect magkamay para sa aming order. Alam mo, wish niya kasi gusto niya magkamukbang ako sa channel ko, pero hindi ko siya pinagbibigyan. Dito na lang sa show ko. Scallops and broccoli. Hindi kompleto ang kainan kapag walang chili powder. Nagugas naman ako ng kamay gabi. Ang sarap, grabe. Award-winning black pepper crabs. Ano man sabi mo sa pagkain Singapore? Okay. Gusto mo pa rin yung Filipino food? Hindi. But this one is special kasi treat mo to eh. Mas masarap siya kasi libre. Bilang isang frontliner na pinaalagaan ng mga Singaporean, ikaw naman alagaan ko ngayon. Isa sa mga sikat na dinarayo dito, ang Maasin River sa Municipality of Pilar. Chill na chill talaga dito sa Maasin River. Kita mo naman, oo. Nagpipictoria lang sila dun sa balsa. Kalmado lang. Meron nung tumatalon dun sa deck. Ito yung Maasin River. Malapit lang ito dun sa Maasin Viewpoint na sikat. Yun yung may view ng maraming coconut trees. Dito naman, kung ayaw mo ng surfing, kung ayaw mo ng malalakas na alon, gusto mo kalmado lang, perfect itong puntahan. Kapag binaybay mo itong Maasin River, dun sa dulo, meron dun matatagpuan na small secret lagoon. At tuwing gabi, meron daw mga alitap-tap o firefly na makikita. So, siguro makakahanap tayo dito ng may mga tuyo ba dito? Kasi, di ba, maasin? Iba yun. Nakakagutom din talagang maging turista, kaya naman hindi natin palalagpasin ang mga local delicacies na ating madadaanan. Parang gusto ko ng gusto ko ng Pinoy. Pwede bang Pinoy? Foreigner. Meron ba? Magkano? 20, ma'am. Mahilig ka man yan. Sige nga, Ito, ano to? Clams, ma'am. Paano kinakain to? Lagyan suka, ma'am. Tapos diretso na? Oo. Magkano naman to? 10 pesos yung ganyang kalaking, ma'am. Sige, turuan mo nga ako. Anong tawag dyan? Clams lang. Clams, sa tawag sa amin dito, ma'am, tuway. 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 Parang yung kumain ako ng sea urchin lang, no?
Lagyan ng suka, Oo. ma'am. Paanghang ba yan? Oo. Ayan, para nililinis mo, no? Oo. Tapos, isang higop na gano'n. Sarap nga. Ang linis. Diba, ito pang linis, diba? So, kailangan medyo ano. Ang sarap ng medyo maanghang-anghang. Hindi mo yan sa Panalo. Kakaiba yung street food experience dito sa Siargao. Sanay tayo sa fishball, sanay tayo sa squid ball dito. Diba? Tuway. Clams. Clams. Meron pang Pinoy. Kumain din ako ng ginangang, inihaw na saging ng isla. Sarap. Malambot ah. Kakaiba yung banana ko niya dito ah. Lambot, sarap. Malamis-lamis. Diba? O ayos yung street food nila. Healthy.